madami no yung NCAP text messages na naipapadala po dito sa ating mga kapatid, may mga nagsusumbong. Namo-monitor niyo po ba kung gaano kalawak itong problemang ito at kung may mga nabibiktima nitong NCAP scam, text scams? Opo, mino-monitor po namin closely yan for the past 1 or 2 weeks na. In fact, after po na ma-report sa amin yan, ako po ay kaagad nakipag-ugnayan kay Sec. Henry Aguda ng DICT para ma-take down itong mga ganitong site na nambibiktima nga po using our MMDA NCAP. Mhm. At kaagad naman po nilang na-block yung site. Pero gumagawa po uli ng bagong site, patuloy po yung text blasting nila. Kaya po ako po ay napilitan na dumulog sa NBI para po maimbestigahan na at mahuli po yung perpetrator. Oo. Kung sa dami po ng biktima, tingin ko po madami kasi sa amin lamang po, meron na pong 180 persons ang nagbayad po na walang huli. Pero nagbayad sila ng penalty using our payment system. At noong tinanong po namin bakit sila nagbabayad, considering wala naman po silang huli, ay dahil daw po nakareceive sila ng text message. Imagine niyo po yung nagkamali lamang ng bayad sa amin ay 180. Paano po yung nagbayad mismo doon sa scam na website? Kaya po sa aming tingin po ay napakarami po na nabiktima nitong scam po na ito. Oo, dun po sa MMDA may 180 reports na kayo natanggap regarding dun sa mga nagbayad gamit yung peking website. Para lang po mabigyan natin Hindi ng po. Mhm. Linamin ko po, nagbayad po yan sa amin payment system. Sa Kumbaga inyong po, opo, nagbayad po sila sa payment system namin kahit wala naman po silang huli. yes po, Dahil naiintindihan nga po po natin yun. nakatikip. Yes po. Nakatanggap sila ng text message. Yeah. Oo, Dali, Chano, sorry medyo meron ng confusion. I'm sorry. Pakilinaw po lamang kasi when you say text scam, ang yung impression is that may naniningil for their benefit ng loloko. But Oo. this one po, can you just clarify please? I hope you don't mind. Okay. Nanloloko po dahil kayo po ay makakatanggap ng text na nagsasabi na may huli kayo sa MMDA NCAP na about to expire at kailangan nyo pong bayaran dahil po mag-i-incur kayo ng penalty na 25%. Tapos po may link na nakalagay doon sa text message. Pag click nyo po yung message ay yung link ay mapupunta kayo sa isang page na parehong-pareho po ng aming may huli ka .gov.ph na site. Kung hindi nyo po titingnan yung URL or yung address mismo, hindi nyo po mapapagkamala na peke po yon. At doon po may payment instructions at pag kayo po ay nagbayad, yan po ay mapupunta doon sa mga scammers. So, scam po talaga po fake ito. website siya. Yun po yung ina-explain ko kanina, attorney. Kasi ang sabi niyo po kanina, may 180 po na nagsumbong sa inyo using the fake website na nagbayad sila. Magkano daw po ang sinisingil sa kanila pagpunta dun sa fake website? Para lang po klaro dun sa mga nakikinig sa atin. Ang ano po ay 1,000 po. Parang fixed po 1,000. yung sinisingil nila sa lahat na 1,000. Again, lilinawin ko po na DJ Chacha, may 180 individuals po na nagbayad sa aming payment system, meaning sa amin po pumasok. Pero wala po talaga silang actual na huli. Oo. Kaya po inire-refund namin po ngayon yung mahigit 180,000 po Sorry, na nabayad sa amin na mali. Diyan ako nalito. Oo, kasi attorney, ang Diyan ako nalito. So Correct. merong mga kumagat, hindi nagbayad doon sa fake website, kundi nagbayad sa Tama inyo. po. sa kanila talaga napunta. Tama po. Sumakit ang bato ko dyan, attorney. Correct. Pero attorney, pero meron din po bang nagbayad na nagsumbong, halimbawa nagbayad, nakatanggap ng fake website na hindi sa inyo napunta? Kasi madali yung Apo, sa inyo may mga napunta. nagsumbong po. Meron din. Yung pong ganon, gano'n Meron pong mga nakadami? nagsumbong. Oo. Wala po kaming tala, pero normally po nagte-text lang sa aming mga empleyado or officers na yun nga po, nagbayad sila dito. At yan po ay iniipon nga po namin at inireport po sa NBI.
para po nga maimbestigahan. Pero yung actual na dami po, mukhang sobrang dami po. Kasi Sobrang dami. I think they're using text blast machines. Kasi po yung isang nagsumbong sa amin, although hindi sila nakapagbayad, pero nasa isang sasakyan sila, 6 sila, sabay-sabay pong naka-receive ng text message nga po coming from the scammers. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.